Na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Bayot serbisyo, ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Naririto naman po ang palatuntunan kapanalig sa DZRH. At sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. Mga kapanalig, tayo ngayon ay May 31 pa rin, dakilang kapistahan ng banal na Santa Claus. At siyempre, lagong kasama si Brother Ed. Brother Ed. Gandang gabi, Padre Bong. Gandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Virtual kami ngayong gabi, May 31, 2026. At sana nandyan pa kayo. Magandang gabi, Padre Bong. Kumusta po? Yes, magandang gabi. So mga kapanalig, alam po ninyo, ang kapistahan na ito ay mahalagang mahalaga sa lahat ng maaari nating matututuhan tungkol sa ating sarili. Wala nang hihigit pa kaysa malaman nating tayo'y mula sa Diyos at babalik din tayo sa Kanya. Ito ang ugat ng ating kadakilaan at bukal ng ating pag-asa. Ang Diyos na itong ating pinagmulan at siya rin nating babalikan ay hindi isang malungkot, malayo at mahirap lapitang Diyos. Siya ay pamilya ng mga persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kapag tayo po tuwing nag-aantanda ng krus, yan po ngayon ang sinasabi sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So agad po nakikita natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santa Claus. Kaya po mga kapanalig, tayo muna po ay manalangin. Manalangin na sana ang ating buhay ay maging tunay na naglilingkod sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, kami ay naninigluhod na sana, Panginoon, sa araw na ito, amin lagi maisaisip na iisa ang Diyos. Subalit, mayroon po na tatlong para baga mga ganawa. Mayroong Ama, Creator, mayroong Anak na naging tao, at ang nag-uugnay nito, ang gasolina, ay ang Espiritu Santo. Ayan po mga kapanalig. So agad, pumunta po tayo sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa po sa araw na ito ay mula
sa aklat ng Exodo, mga kapanalig, Kabanata 34, versikulo ka-4 at ika-6 at versikulo 8 at 9. So pakinggan po natin ang unang pagbasa. Brother Ed. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moses ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moses at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moses. Sinabi niya, akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moses at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang iyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po mga kapanalig. Ang context po nito sa unang pagbasa, nang mapalaya na ng Panginoon ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, ang mga Israelita po ay nangakong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Ngunit hindi pa nagtatagal, sumira na sila sa kanilang pangako nang sambahin nila ang isang ginintuang guya. Sa gayong pagtataksil ay dapat na sana silang tuluyang itinakwil ng Panginoon. Ngunit naiwasan ang gayong marapat na parusa dahil sa pakiusap ni Moises. Yan po yung napakinggan natin. Minsan pang inibig ng Panginoon, pagtibayin ang pakikipagtipan sa bayang Israel. Ang isinalaysay po sa unang pagbasa ngayon ay nangyari noong durugin ni Moises ang batong kinasusulatan ng kautusan at pinagbigyan ng Panginoon ang pagsusumamo ni Moises na kahabagan ang kanyang bayan. Bago ibigay ng Diyos kay Moises ang isa pang bagong katipunan ng 10 utos, ipinahayag niya muli ang kanyang habag, kabaitan at katapatan. Habag, kabaitan at katapatan. Pawang pahiwatig ng dakilan niyang pagmamahal sa mga makasalanan. Ito ang mga pangunahing katangian ng Diyos ng lumang tipan, ang makapangyarihang lumikha at mapagligtas na Diyos na ganap na ipakilala sa katauhan ni Hesukristo. So yan po mga kapanalig ang unang pagbasa. Kaya nga ang tanong po, ano ang higit na nakaaantig sa iyo? Ang pagpapakababa ng Panginoon o ang mapagpakumbabang tapang ni Moises? Yan. Paano mo nadarama ang habag at kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay? Panalig. Paano mo naipapakita ang iyong pasasalamat sa Panginoon? Mga tanong ho na
maaari ho masagot ninyo agad. Pero maganda rin po yung sagot dito sa salmong tugunan, yung parang responsorial psalm ito po. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ito po yung psalm. No? Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal na marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. So yan po yung tugon sa unang pagbasa. Mga kapanalig, our time now is 44 minutes after 7 in the evening. Ang oras na yan ay hatid. Budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon,
DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una sa Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Po mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, mayroon ka na ba? Oh, nabala si Brother Ed. Tingnan muna natin po si Brother Ed habang hinahanda yan. Brother Ed, mayroon nakakaroon ka na bang mga text messages? Mayroon na tayong mga messages, Father Bong. Sige. Dito sa atin Facebook Live mula kay Blanca Manaba. Good evening, Blessed Holy Trinity Sunday. Sa atin lahat, watching from Antipolo City. Si Pilar de los Santos. Good evening, Father Bong. Brother Ed, watching from Zamboanga. Good evening. Si Dariel Bert. Shout out Kapanalig. Si Daniel Bert. All the way from Books Point in Palawan, Puerto Princesa. It's fiesta nila ngayon. Happy Baragatan Festival. Lawrence Regalo. Good evening, Father Bong. Brother Ed, watching from Pila, Laguna at sa ating YouTube Live. Of course, good evening, Kapanalig. Father Bong, Brother Ed, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Teresita Atienza, 2685 at Meldy 2388. Good evening, Father Bong. Brother Ed, watching from Quezon City. Si Tristan Wyatt Dulay. Good evening sa ating dalawa. Si Lou Kibuyin Kabote. Good evening and amen. Peli Donato. Good evening po sa ating dalawa. Medyo marami-rami tayong shoutout na yung gabi, Father Bong. So, yun muna, Father Bong. Back to you. Ayan, shoutout na po yun. At nais ko rin batiin si Desi Kelly at saka si Chuck Kelly, si Bel Beluan. Ganun din yung aking kung saan ako din ay tumutulong sa Santo Niño de Bulago, Quasay, Paris. Ngayon, mga kapanalig, dadako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ho, mga kapanalig, ay hango po sa liham ni San Pablo sa mga taga-Korinto, yung 2 Corinth, Kabanata 13, versikulo 11 hanggat 13. Brother Ed, ang second reading. Basa sa dalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyong Diyos na pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyo lahat ang pagpala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, ang liham na ito, pinadalhan ni San Pablo ng masakit na liham ang mga taga-Korinto upang ipabatid sa kanila ang tindi ng ilang abuso at katiwalian doon. Kaya nga, nagdamdam ang ilan, ngunit sa wakas, nagsisi rin ang mga may sala at naayos din ang lahat.
Sa tuwa ni Pablo, nagpadala siya ng ikalawang liham upang magpahayag ng kasiyahan sa gayong magandang kinalabasan at upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga hindi makatarungang paratang sa kanya ng ilang bagong binyagang buhat sa Judaism. Ang ikalawang pagbasang ito po, mga kapanalig, ang pangwakas sa liham, bukod sa sunod-sunod na maiikling bilin at bating pangwakas, taglay ng pagbasa ang isa sa magagandang dasal ng apostol. Binabanggit niya ang bawat isa sa tatlong mahal na persona kaugnay ng mga kaukol na katangian nilang biyaya, pag-ibig at pakikipagkapwa. Biyaya, pag-ibig at pakikipagkapwa. Ang pangwakas na taludtod ay isa ngayon sa maaaring gamitin sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Eucharistia. Kaya nga sabi nga dito, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko, sabi ni San Pablo. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Kaya po mga kapanalig, para din ba sa iyo ang pangaral ni San Pablo na magkaisa? Alin sa mga kabaitang ito ang higit mong kailangan upang maging mabuting kabahagi ang iyong pamayanan, ang community, ang iyong pamilya, pangkat o pamilya? Kaya po, mga kapanalig, na ipakikita ba ninyo ang mga gawa at gawi ng pag-ibig, panlahat ng Diyos, Ama, na ipapakita ba ninyo ito sa iyong buhay, araw-araw? Itinataguyod mo ba ang Espiritu Santo sa ating pamayanan? Yan po, mga kapanalig, mahahalagang bagay na ating dapat pag-isipan. Napakaganda po ang sinasabi ni San Pablo dito. Maikli lamang, pero ayun nga, magbatian kayo, sabi niya, bilang magkakapatid kay Kristo. Naway sumanyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo. Blessing pa rin ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Bagamat sa unang napakinggan niya, medyo nagdamdam si San Pablo na mayroon itong inumpisahan niyang community sa Corinth na kanyang pinatuwa dahil maraming mga pagans noon, hindi Hudyo, mga hindi pa naniniwala. Ngayon, marami na sila. Kaya alaga niya ang mga taga-Corinto. Pero ang nangyari, mayroong alitan, hindi na magkasundo yung Judaic, yung mga Hudyo na naging sumunod na kay Kristo, kay Jesus, at yung mga bago. So, maganda rin ho
sa ating pamilya o sa ating community, sa inyong parokya po, mga kapanalig. Sometimes, mayroong alitan, mayroong mga mas magaling kami kaysa sa ibang mga gaya ng Legion of Mary, Knights of Columbus, yung mga committees po sa loob ng parokya. Kaya dito sinasabi, magbatian kayo. Pagpatawan ninyo ang isa't isa. Huwag kayong magmalaki. Sa halip, always, sabi niya, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kung ito po'y nakikita tao ng parish, ay diyan, nagpapatihan, nagtutulungan, at so. Isip po, for example, yung parish ng Santo Niño de Dolago, Quasay Parish, mayroon pong medyo maayos ang kanilang buhay. May mga townhouse, mayroong nasa high-rise buildings, pero mayroon din doon na mga pura yung mga yung mga dikit-dikit na mga bahay. No? Sila po, yung mga sabihin na natin mahihirap, sila po ang very active sa simbahan. Pero yung mga may kaya, marami din na ginagawa, tumutulong lagi. Kaya nga, kung medyo tumutulo na yung atip ng simbahan, ayan, marami kaagad ang nagbibigay ng donation ng tulong. Yan po ang pagkakaisa. Para bagang pagkakaisa ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. It's a relationship of love. So yan po, mga kapanalig, ang ikalawang pagbasa. Ang oras po natin ngayon ay 5 minutes after 8 in the evening. Back to the station. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bali Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Babalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, mayroon ka pa ba dyan ng mga text messages?
na natatanggap? Wala. Kay Leo Habaris lang ang bago. Good evening sa ating dalawa, Father Bong. Okay. At ngayon po, dadako na tayo sa mabuting balita. Mabuting balita po ay napaikli dito. Ang context po ng mabuting balita ay ganito. Sa simula pa man ng kanyang pangangaral ni Jesus, pambihira na ang bisa ni Jesus sa lahat ng antas ng tao sa Israel, pati na sa Sanhedrin, ang pinakamataas na institusyong panreliyon sa Israel. Isa sa kanila na nangangalang Nicodemo, ang tunay na naantig at nagsadyang nakipagkita kay Jesus isang gabi upang higit siyang makilala at malaman ang kanyang doktrina at mga plano. Kaya po, ang mabuting balita na inyong mapapakinggan ngayon ay hango po sa masinsinang pag-uusap ni Jesus at Nicodemo. Dito'y makikita natin ang ginagampanan ng bawat isa sa tatlong banal na persona sa pagliligtas sa bawat tao. Yung sabi ko nga sa inyo, three images of one God. Verses 5 to 6, yung mahalagang gampanin ng Espiritu Santo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Verses 16 to 17, ang mapagligtas na pag-ibig ng Diyos Ama sa lahat ng tao. At ang verse 1, yung 18, mahalagang papel ng anak ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. So ngayon po, mga kapanalig, babasahin ko na ang mabuting balita. Mabuting balita, kabanata 3, versikulo 16 hanggat 18. Ani Jesus kay Nicodemo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buntog na anak ng Diyos, ngunit pinatulan ng parusahan ang hindi man nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapanalig, ito ang magandang reflection sa kapistahan po ng Most Holy Trinity. Mga kapanalig, hindi lahat ng kalungkutan ay galing sa problema. May mga taong walang malaking suliranin, ngunit malungkot pa rin. May mga taong maraming pera, ngunit may kulang pa rin sa puso. May mga taong napapalibutan ng maraming tao, ngunit pakiramdam nila ay nag-iisa
sila. Isa sa mga pinakamalaking kabalintutunaan ng ating panahon ay ito. Mas connected tayo kaysa dati, pero mas maraming nakakaramdam ng loneliness. Mas mabilis ang communication, cyber age, pero mas mababaw ang maraming relationships. We can see people online 24 hours a day, and we can instantly send messages across the world, but many people still feel unseen, unheard, and unloved. Kaya siguro isa sa pinakamalalim na sugat ng tao ay ang pakiramdam na nag-iisa ako, in quotation mark, nag-iisa ako. Walang tunay na kauunawa sa akin. Wala akong mapagsandalan. Yan po ang ating feeling niyan. Kaya nga po, ang kapistahan ngayon ay magandang balita, lalo na sa mga nakakaramdam ng pag-iisa. We celebrate the solemnity of the most holy Trinity. The Trinity reveals a beautiful truth about God, about ourselves. Ipinahahayag nito na tayo'y nilikha. Ipinahahayag nito rin na hindi para sa pag-iisa, kundi para sa pakikipag-ugnayan. Hindi para sa kalungkutan, kundi para sa komunyon. Communion. Hindi para sa paghihiwalay, kundi para sa pag-ibig. Kaya, ang pagmamahal at pakikipagkapwa ay hindi lamang pangangailangan ng tao, kundi bahagi mismo ng ating pagkatao. Ang Diyos mismo, ang banal na santatlo, ang huwara natin, sapagkat ang Diyos ay isang ugnayan ng pagmamahalan. Ugnayan ng pagmamahalan. The Father eternally loves the Son. The Son eternally loves the Father. The Holy Spirit is the eternal communion. Communion. The Holy Spirit is the eternal communion of love between them. Ibig sabihin po, ang ugnayan o relationship ay hindi isang bagay na idinagdag sa Diyos. Hindi ho. Relationship belongs to God's very nature. And because we are created in the image of God, di ba? Tayo naniniwala, we were created in the image of God. We are also created for communion. No? We were created for relationships. We were created for love. We were created to belong. To belong to a family, to a community, to a barangay, to a purok, and so on. Kaya kapag nasira ang isang relasyon, kapag may hindi nagpapansinan sa pamilya, kapag may pagkakaibigan na nasira, kapag may mahal sa buhay na pumanaw, matindi ang sakit. The pain comes from the breaking
of communion. Because our hearts were made for connection, our hearts were made for love, may isa pang magandang balita ang kapistahan ngayon. The Trinity does not simply reveal what God is. The Trinity also reveals what God wants for us. Hindi nais ng Diyos na manatili tayong nag-iisa. Kaya isinugo ng Ama ang Anak. Kaya dumating sa Jesus sa ating mundo. Kaya ipinagkaloob ang Espiritu Santo. Ang buong kasaysayan ng kaligtasan ay kwento ng pagnanais ng Diyos na mapalapit sa atin. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, "For God so loved the world that He gave His only Son." Hindi na natiling malayo ang Diyos sa atin. Dahil sa pag-ibig, lumapit siya. Dahil sa pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak. Dahil sa pag-ibig, patuloy niya tayong inaanyayahan makibahagi sa kanyang buhay. Sa dulo ng ating buhay, hindi ang dami ng ating naipon, hindi ang dami ng ating tagumpay, hindi ang paghanga ng ibang tao ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. What will matter most is whether we learn to love. Whether we love God, whether we love others, whether we become living reflections of the triune God. For the deepest truth about God is that He is relationship. And the deepest truth about ourselves is that we were created for that relationships. Tayo'y nagmula sa pag-ibig. Tayo'y binuhay sa pag-ibig. Balang araw, tatawagin tayo pa uwi. Home to the eternal communion of love. That is the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is a beautiful prayer. Let us end this with a prayer. Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, we thank you for creating us for love and communion. In a world where many feel lonely, unseen, and unloved, remind us that we belong to you and that we are never alone. Heal the broken relationships in our lives. Draw us closer to you and to one another. Teach us to love generously, forgive freely, and be present to those entrusted to us. May our lives become living reflections of your eternal communion of love until the day you bring us home to your everlasting embrace. Amen. Mga kapanalig, our time now is 27 minutes after 8 in the evening. Patrick Station. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kapanalig, Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Yan, Brother Ed. Mayroon ka pa ba dyan na mga text messages na natanggap? Wala na? Ayan. Okay. Ngayon po mga kapanalig, malapit na po kaming magpaalam ni Brother Ed. Ang solemn blessing po ay kuha na lang po ito in English dahil mas maganda po sa English ang solemn blessing. Bow down for the blessing. May the effects of your sacred blessing, O Lord, make themselves felt among your faithful to prepare with spiritual sustenance the minds of all, that they may be strengthened by the power of your love to carry out works of charity to Christ our Lord. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. So yan po mga kapanalig. Brother Ed, meron ka pa ba? Nice. O kayo Father Bong, hanggang sa susunod na linggo sa bagong buwan ng Hunyo. June. We'll be back on June 7, Sunday. Sunday, yes. Saan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksikilig, umaapaw. Ingat, Father Bong. Thank you very much sa texters, viewers, at saka sa DCRH Live at saka digital. Sa ating mga management ng DCRH. And of course, sa ating mga technicians. Thank you. Thank you so much. And God bless all of you. Thank you, Father Bong. God bless you, Father. Thank you, Father Ed. Ayan po mga kapanalig ko rin din. Maraming salamat po sa inyo na lagi kayo po nagsumasubaybay dito sa palatuntunang kapanalig sa DCRH. And of course, with the blessing that you have received, that the Lord will always be with you and be blessed by you. Bye-bye. Next Sunday again, we will see each other. Amen. Kaming dalawa ni Brother Ed ay nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Amen. Bye-bye.